16 po tayo. Next time po, sa 17 po tayo rin dyan. Pagka nilog ng Diyos. Pwede natin pong i-flash yung title natin sa natin. Salamat po. At nandiyan na po yung message po natin in the book of John chapter 16. Pakilala po natin ng konti ang John 16 verse 123. Kung ito po ay nasiyasat yung mabuti dahil advance po naman tayo nagbibigay po ng mga text. Ang huli lang ay ang title natin. Napansin niyo po yung 23 verses po dyan. Ang 22 verses po dyan ay lahat nun. Yung 22 verses dyan ay prophecy po yan. Yung 22. At ang mga prophecy na yan ay may mga prophecy dyan na ilang oras lang ay naganap na. At mayroong prophecy dyan na tumakbo pa ng mga taon bago nangyari ito sa kanilang buhay. Sa kanilang buhay ito. Kaya medyo napakarami yung prophecies. 22 verses po ang nandyan. Sa bilang na 33 verses. At yung title natin, naka-flash na rin po. Huwag gawing katitisuran ang mga bagay na mangyayari sa ating paglilingkod. Tingnan natin kung nandyan nga yung title natin, dahil kung wala dyan, hindi isang versikulo walang susuporta dyan. Pero pagka ang title natin ay nandyan, buong verses yan. Covered po niya. Huwag kaming katitisuran ng mga bagay na mangyayari sa ating paglilingkod. Buksan na po natin ang pangbukas na versikulo natin sa verse 1. These things have I spoken unto you, that you should not be offended. These things have I spoken unto you, that you should not be offended. Kaya yung objective ni Christ diyan sa 33 verses remaining na ito, bago po tuluyang naghiwalay ang Panginoon at ang mga apostol sa huling gabi ito, nilinaw ng Panginoon Hesus kanilang buhay. Ito yung tinatakbo ng mga verses na ito. Kung makikita po yun dyan sa may verse 1, these things, di ba sir? Yung this dyan ay plural sa mga nakakapansin dyan. Tama po. At yung things na yan, then another plural ulit dyan. These things na yan. And these things have I spoken unto you. Bakit niya sasabihin ng mga bagay na ito? Yung mga bagay na ito na darating sa kanilang buhay, sa kanilang paglilingkod. Bakit niya sasabihin ng mga bagay na ito? Hindi ba pwedeng manatiling sikreto na lamang? At ang pakay ng Panginoon Hesus sa kanilang buhay ay that you should not be offended. Para hindi kayo malisod. Tingnan niyo yung objective. Yung pakay ng Panginoon Hesus sa mga verses na ito ay yung bukas pa lamang ng unang-una sa verses, 23 verses na yan, malinaw na sa atin. Para hindi sila matisod sa mga bagay na yan. Para maging strong sila. Para maging handa sila sa mga darating na mga araw o mga taon sa kanilang mga paglilingkod. Kaya babanggitin na yung mga
Yung mga bagay na yan, para walang dahilan ang mga eyewitnesses ang tawag dito sila ang nakakita. Tayo balibalita na lamang dahil meron itong Bible. Itong mga missionary ito, ang tawag ko rito international missionaries. Dahil hindi mapapagalilanganan na ang mga international missionaries na ito at ang kanilang pagiging isang misyonaryo ay magmumula sa Jerusalem ayon doon sa chapter 1 ng Gawa, verse 8. Sisimula doon sa capital city of Israel and then uttermost part of the earth. Ngayon po ang mga misyonaryo ito, sinasabi natin kasi itong misyonaryo dahil ang dadalhin nila, they present Christ. What Jesus had done on the cross. Kanilang ihahayag yung kung ano ang ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. His sufferings, His death, His resurrection. Yun ang laman noong kanilang presentasyon. At lipang doon, magtatatag sila ng isang matibay na iglesia, banal na iglesia. Yun ang mga misyonaryo. Dadalhin nila sa bawat lugar, sa lahat ng bansa. Kung sino si Jesus. Amen? Yan po yung mga misyonaryo. Hindi yung namamasyal lang. Hindi yung misyonaryo. Dahil ang misyonaryo, na katulad nila ay dinadala kung ano ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos nila ay pababa na nila ang mga iglesia, mga members nito. Hanggang sa mabuo ang isang napaka-strong na mga mananampalataya. Kaya medyo mahirap din yung buhay nila bilang isang missionary. Ganun po mga brethren, yung bago sila naghiwalay, pinaghanda ng Panginoon sila sa mga pangyayari sa kanilang paglilingkod. At ang nais ng Panginoong Jesus dito huwag sana nilang gawing katitisuran ang mga kakambal ng kanilang paglilingkod. Naintindihan natin? Verse 1. Sinasabi ko ang mga bagay na ito para hindi kayo matiso. Maaari kang matiso at maaari hindi. Pero ang layunin ng Panginoon, ang mga bagay na ito hindi sapat para matiso tayo. Bilang isang lingkod din ng Panginoong Jesus sa henerasyon ito. Bilang iglesia. Possible kasi mangyayari ito sa kanilang paglalakbay sa mga misyonaryo ito. Strong ang gusto ng Panginoong Isus sa kanila. Yung tinatawag nating extra, ano natin yung word na extraordinary na pangyayari sa buhay? Yung pangyayari sa kanilang buhay, hindi na naulit sa atin. Dahil yun lang yung panahon na nangyari sa kanila. Hindi na nauulit ito sa atin. Marami mga namamatay na Christian dyan sa Middle East, hindi talaga Christians. Ang tawag kasi lahat sa mga hindi kabilang doon sa mga Islam, kabilang doon sa mga Buddhist, ay Christians na lahat. Pero pagka tinignan mo mabuti yung kabuuan ng Kristyanismo, hindi lahat pala ay Christians. At ang Christians, ang nagpasimula ay ang mga itong mga apostol. Kaya naman masasabi ko, brethren, na pinagkakanda upang haraping mayroong malinaw na pag-iisip ang mga apostol, ang mga pangyayari sa kanilang paglilingkod at huwag nilang gawin itong katitisuran. Kaya pagka tinitignan po ninyo yan at pagka binabasa nyo yung Bible ninyo, this thing I have spoken unto you. The objective of Christ here is every one of them, bawat isa sa kanila ay strong. Dahil may dadaanan sila. Ayaw ng Panginoon sa mga misyonaryong ito ay matiso. Yung mga bagay na hindi mabuting pangyayari sa kanilang paglilingkod. At masasabi ko rin po mga kapatid dito sa Light of Truth Ministry na ang nais ng Panginoon na maging handa sila ay totoo pong naging handa sila. Pagka sinundan mo ang kanilang mga steps doon sa
sa aklat ng gawa. Ang aklat ng gawa, dito mo makikita yung kung paano sila nagsimula. Totoo po na ang kanilang pasimula sa kanilang pagkamisyonaryo ay doon sa Jerusalem, sila nagsimula. Hanggang doon sa umikot po sila sa kanilang sariling bansa. Hanggang doon sa paligid ng kanilang bansa. Hanggang sa lumuwang ang kanilang trabaho. At masasabi ko, mga kapatid na handang-handa talaga ang mga missionary ito. Dahil buong aklat, liban doon sa buong aklat ng mga gawa, meron pang mga extra books na nagpapatunay ang kasaysayan ng kanilang trabaho bilang unang misyonaryo sa buong daigdig. Ginawa nila ito ng buong banda, buong ingat, buong husay, buong lakas, buong saya, at buong pag-asa na kanilang ginagawa. Hanggang sa sila ay nakatapos. Ginawa nila ang mga bagay na nangyayari sa kanilang buhay, hindi ito naging katitisugan sa kanila. Yan yung mga bagay na nakasulat dito. Sa verse 1, isang aral yan sa atin. Hindi katulad nung nabubuhay pa ang Panginoong Hesus, na mga naunang mga taon, maraming mga tao na gustong sumunod kay Jesus natin Panginoon. At pinagkakanda niya sila doon sa maaaring mangyari din sa kanilang paglilingkod habang mayroon si Jesus. Katulad ng isang mayaman, at sinasabi niya sinabi ng Panginoon sa kanya, talikdan ng mga bagay na nasa kanya. Ibigay yung kanyang kayamanan doon sa mga nangangailangan. At pagkatapos nito, sumunod siya. Ang ibang kasulatan ay nag-aanyaya ang Panginoong Hesus na ang sino ang gustong sumunod ay bukatin niya ang kanyang pasanin. Ito sa araw-araw. Ang mga kapatid, ang mga lupa at mga bahay, nandito yung kakambal ng pagiging isang misyonaryo sa panahon ng Panginoong Hesus. At muli, sa pribadong buhay ng mga alagad, ito na naman ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Na sasabihin niya ang mga bagay na ito para hindi sila matisod. Dahil may mga mangyayari sa kanilang mga paglalakbay bilang isang tagapagpatuto. At huwag nilang gawin patitisuran ang mga bagay nito. Siyasatin natin mabuti dahil meron po rito yung mga bagay na sinasabi ng Panginoong Hesus na maaaring katipisod nila at maging tayo man sa panahon nito. Yung bang, ano ba talaga yung mga bagay na maaaring kanilang ikatipisod at maaaring ding ating katipisod sa ngayon. Brethren, yung tinatawag niyang those things. These things. Papasahin po natin. Tingnan na natin. Verse 16. These things have I spoken unto you, that you should not be offended. Tingnan natin kung yung mga bagay na ito ay sapat ba upang ikatisod natin. O ikatisod nila. Sapat ba ito para umatras sila sa kanilang pananagutan? Yung these things na ito, these things na yan, binilang ko po yan at 7 times po yan na inulit ng Panginoong Hesus. Ilagap nyo ang yung tingin sa verse 3 if I'm not mistaken. Verse 3. Asan yung verse 3? And these things. Kita mo nandun yung sa verse 3? Tama po? And these things. Nandyan yan. Yung nasa verse 1, siya rin yung nasa verse 3. And these things will be unto you. And then, pakitaas nga po sa verse 4. But these things, again, tama po dyan sa'yo. Another mention. But these things I have told you. Nandiyan na naman yung mga bagay na maaaring ikatitiso na huwag sana nilang gawing ikatitiso. Kung pansinin nyo dyan sa verse 6, nandiyan po ulit yan. Verse 6, itaas po nandiyan na ba yung verse 6 natin?
Sa akin meron. But because I have said these things to you, nandiyan ulit yung these things. Pagka lumundag ka sa 33 siguro, hindi ako magkamali, nandun na yung 33. Baka inulit ng Panginoon yun. I'm not sure. You know, these things I have spoken unto you. Kung paulit-ulit ito, brethren, sure to, delikado talaga ito. Amen? Handle with care. Dahil pwede mabasa ito. At pagka nabasa ito, delikado. Ikapapahamak talaga nila ito, at ikapapahamak din natin. Yung paulit-ulit na ito yung sure ko, papasigurado ko sa inyo, posibleng mangyari yung katipiso nila ang mga bagay. At yung mga bagay din na ito, habang tayo naglilingkod, possible din na ikatipisod natin. Pero pakiusap lang ng Panginoon sa kanila, dahil sasabihin na ng una para hindi sila matisod, maaaring hindi katipisod. Ano ba yung mga bagay na yun, Pastor? Sa kanilang buhay. Mauulit ba sa atin yan? Kapalagay ko ay magkakaiba po tayo. Magkaiba ang ating tawag, napakabigat ang kanilang tawag, sapagkat sila ang unang misyonaryo. Nakita nila ng 3 taon ang hirap ni Jesus. Yung kanyang katuruan, yung kanyang paghihirap. Samantalang sa atin ay hindi. Ikumpara natin ngayon ng pagkakaan ng ating paglilingkod. Verse 2 po tayo. They shall put you out of the synagogue. The time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. May dalawa dito na hindi ito talagang katanggap-tanggap sa kanila sa atin. Yung sila ay na-expend. Yung tatanggihan na sila doon sa kanilang sa church na kanilang yung sinagoga ay free ito sa mga Hudyo, kahit sino. Pwede silang dumalo, kahit sino. Ngunit one day, sinasabi ni Jesus, pagkas lumisan na si Jesus, tatanggalin na sila doon. Hindi na papayagan sila ng mga tao na papasok doon sa kanilang mga churches na yan. Hindi na sila malaya, wala na silang authority na papasok pa doon. At nangyari nga ito, nung wala na si Jesus sa kanilang buhay. Tinanggalan na sila ng karapatan para sila ay dumalo sa mga pagtitipon na yun. At masakit yung brethren. Nung umalis tayo sa ating mga sariling religion, walang ganyang disciplinary action na natanggap natin. Free tayong babalik. Ano? Kahit anong religion, pwede tayo. Pero sila, hindi sila makabalik. Di ba mahirap ito? Yung sila ay ibabang, tatanggihan na sila sa mga sinagoga kung saan doon i-preach ang batas ni Moses, ang mga sinabi ng mga prophets. Wala na. Dumating yung pagkakataon nito sa kanilang buhay. At yung hindi nila nagagawang krimen, na hindi sapat ito upang itulak sila sa hatol na kamatayan, nangyari ito sa kanila. Dahil ang iniisip nila at sinasabi ni Jesus ay paglilingkod nila sa Diyos, yung sila ay ang patayin kayo. Yung kayo ay patayin nila, iniisip nila ay paglilingkod nila sa Diyos. Yung paglilingkod ba natin ay nagbubunga ng pagtanggi ng daigdig? At nagiging mitsaba ng ating paglilingkod? Napatunayan na si Jesus ay muling nabuhay pagkatapos siya ay naghirap? Nilibing? Wala. Hindi tayo hinakatulan ng kamatayan. Ngunit sila, tinatulan sila ng kamatayan. Hindi sapat yung kanilang mga akusasyon para hatulan sila ng kamatayan. Pero kailangan sabihin na ito ng Panginoon
para hindi sila matisod sa mga pangyayari ito habang ang kanilang pagsunod at ang kanilang pananampalataya kay Jesus ay umuusad. Huwag nilang gawing katitisuran ng mga bagay. Well, sa palagay niyo ba mga kapatid, sa Life of Truth Ministry at sa ibang churches na nandun pa, yung mga kapatid natin sa ibang reliyon, sa palagay ba natin ang Panginoong Yesus, ang kanyang mga alagad lamang kanyang pinaghahanda? Hindi ba ang lingkod ng Diyos ngayon ay ang Iglesia? Binubuo kayo ng Hudyo at Intel? Tayo mga brethren, at pinaghahandaan ng Panginoon na doon sa ating paglilingkod, gaano mang kahaba ito, huwag niyong gawin na ang mga bagay na darating sa ating paglilingkod ay maging katitisuran sa atin. Huwag natin gawin ito, brother. Dahil compare naman sa kanilang buhay, naiipit sila kahit saan daw. Tayo, hindi tayo naiipit. Tayo ang nagpapaipit sa ating mga paglilingkod. Tandaan po ninyo yan, brethren, iyan ang mga bagay na maaari katipisod nila. Pakinggan nyo yung pinakahuli sa verses na ito, yung pinakahuling verse na ito. Kasi doon sa chapter 17, ito na yung prayer ng Panginoon sa Ama. Verse anong verse po tayo doon? 33? Silipin natin. 33. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Nakadugtong dito, in the world you shall have tribulation. Dito sa daigdig, magkakaroon kayo ng mga kapighatian bilang isang lingkod ng Panginoon. Nagkakaroon ba tayo ng kapighatian bilang isang lingkod ng Panginoon ngayon? Baka ibang pinagagalingan ng ating kapighatian. Ang pinagagalingan ng kanilang kapighatian ay ang paglilingkod nila bilang mga naunang misyonaryo. Ngunit minsan sa atin, baka mas madalas, ang mga kabag-abagan na ngayon ay ating nararanasan ay bunga doon sa hindi natin pagsunod sa Diyos. Bunga doon sa hindi maayos na pagiging isang mananampalataya natin. Ngunit sila ay kakaiba, brother. Ngayon nga, mga kapatid, pagka nagbigay ka ng trabaho sa isang mananampalataya, isog ka agad yan. Hindi ko na ito papaliwanag ba. Pagka nagbigay ka ng trabaho pa lang na ibibigay mo sa isang mananampalataya, matitisog na yan. Una, ayaw niya yung ibibigay mo. Meron siyang gusto. Ayaw niya yung lugar, meron siyang gustong lugar. Kaya na, siya, umaari lamang siya ang masunod, hindi ng Diyos. At liban doon, na habang ginagawa ang isang mananampalataya ang kanyang trabaho, doon sa mga pagyayari na yun, ginagawa niyang katitisuran. Samantalang ang mga pangyayari nito ay pananagutan pala niya. Pananagutan pala natin. Na sinasabi natin, hahanap na lamang tayo ng mga itatiming na lang natin. Gagawa tayo ng mga paraan para takpan yung gusto natin at sasabihin natin, mali ito, mali yan. Pero ang totoo niyaan, kung hahalungkatin mo ang dahilan kung bakit hindi natutuloy, hindi tumatanggap, hindi natutuloy ang mga trabaho, ay dahil sa mayroong kapakanan. Yun naman ang iniiwasan ng Panginoon sa buhay ng mga naunang alagad. Dahil masasabi ko po sa inyo, mapanganib ang kanilang sitwasyon sa panahon na yan. Hindi katulad noon. Napaka mapanganib ang kanilang sitwasyon. Nandiyan ang gobyerno Roman. Nandiyan ang kapangyarihan ng maraming relihiyon na umiipit sa kanila. Ngunit,
tanggap nila ito. At hindi umulupot ito sa kanilang liig para masakal sila, para baliktarin ang kanilang mundo at hindi sila magpapatuloy. Hindi kayang baliktarin ng mundo ang anumang bagay na mangyayari sa ating paglilingkod dahil sa nagbigay ang Panginoon ng kasapatan pagkatapos nito. Talaga bang maghirap talaga? Talaga bang pwedeng ikakatipiso dyan? Pwede pong ikatipiso dito. Babasahin natin sa verse 6. Kung tama ko, maalala ko. Verse 6. But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Verily, verse 20, verily I say unto you, that you shall weep and lament, but the world shall rejoice, and you shall be sorrowful. Yung paghihiwalay nila ay matitigib ang kanilang puso ng kalungkutan. Pagka malungkutin tayo mga mananampalataya, ang mga mangyayari sa ating paglilingkod, kakambal ng ating paglilingkod. Pupunuin talaga niya ng kalungkutan ng ating puso. Pagka hindi mo ito nakahandle na mabuti, ikatipisod po natin ito. Dahil pagka nalulungkot ka, baka hindi natin mapagtagumpayan. Ang labis nila yung kalulungkot ay ang si Jesus ay hihiwalay sa kanila, sa ayaw nila at sa hindi. Ang labis nila ang kalulungkot na maaari na rin ito yung kanilang ikatisod ay noong nasa verse, yung bang sa araw na yun o sa oras na ito, iiwanan niyo ako. Babalik kayo sa inyong mga sariling tahanan, iiwanan niyo akong nag-iisa. 32, thank you. Behold, the hour cometh. Yeah. It's now come. Ito. Darating. That you shall be scattered, everyone to his own, and shall leave me alone. Nung hinuli na si Jesus, ang prophecy ito sa kanilang buhay ay nangyari. Iniwan nila si Jesus. Nakanya-kanya sila ng lusutan. Umuwi sila sa kanilang sariling mga tahanan. Yung kanilang nakasama noon ng 3 taon, yung kanilang ipinaglaban noon, nakasama sa gabi at araw, hindi nila matanggap. Ito ang nakakalungkot, yung hindi mo matanggap na magagawa mo pala kay Jesus. Yung hindi mo inaakalang magagawa mo, na iiwanan mo yung minsan nakasama mo ng 3 taon sa gabi at araw. Yung sinasabi mong mahal mo yan na tao na si Jesus, sa isang bigla, hindi mo natanggap na meron ka palang hindi kaya sa buhay ni Jesus. Yung sa panahon na kailangan ni Jesus ang iyong kalinga, katulad mga alagad, hindi naramdaman ni Jesus yun. Yung pa sanang, yung magkakikinuli si Jesus na doon lamang sila. Pero hindi, wala na sila. Yung bang sana ay habang ibinababa doon sa bundok, sa garden ng Gethsemane, ay iniakatid nila ng kanilang mga mata na si Jesus ay hinuli. At maaaring nililingon si Jesus sa kanila. Pero hindi ito nangyari. Dahil bago ibinaba si Jesus doon sa bundok ng Olibo, wala na ang mga alagad. At pagka ito ay naaalala nila, tiyak ko, yun halos ang hindi nila matanggap. Napakalaking pagkakamali nila kay Jesus ito. Ngunit, anumang pagkakamali, meron sila at meron tayo doon sa pagiging Kristiyano natin. Tanggapin na natin. Mas mabuti kung mas maagang makapagsisimula tayo pagka tinanggap na natin ang ating mga pagkakamali. Na may pagkakataon tayo tayo na hindi kayang gawin. Pagpisiya pala yan ha? Yes.
propesya, okay, pag dumating yan, tatanggapin ko na. Yakagda ko ang aking sarili ng bagay na hindi. Ito ang magiging katitusan. Dapat tanggapin natin yan. Dahil pagkat hindi mo tinanggap yung kabiguan na yan, ito ay maaaring katitusan natin. Amen? Pero tinanggap ng mga apostol ang kanilang mistake sa harapan ng Panginoon. At ito rin ang nagiging pundasyon nila para magpatuloy sa kanilang paglilingkod. Brother. Kaya naman sa lubhang mapanganib ang panahon na yan at napaka mitsa ito ng kanilang buhay. Ang Diyos, naglalapat siya ng mga galaw. Magandang masalita ito. Ang Diyos, naglalapat siya ng mga galaw upang mapagaan at hindi maibaling ng mga alagad ng mapangyayari sa kanilang buhay ay katitisagan. At nangako ang Panginoong Hesus ang kanyang sinasabi ko ito sa inyo, mapupuno ang iyong puso ng kalungkutan, ngunit darating sa inyo ang Banal na Espiritu. Anong gagawin ng Banal na Espiritu? Nasa verse 7 po tayo. Dahil ang Banal na Espiritu, pagka dumating ang Banal na Espiritu, ang sinasabi niya, kinukomfort sila ng Panginoon. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. But if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and all righteousness, and of judgment. Nagtapos po ito hanggang doon sa verse 13. Ang Banal na Espiritu ay makatulong nila na nagbibigay siya ng paraan para ang katotohanan ay makayag sa kanilang panahon. Na ang inilalakad ng mga apostol ay katotohanan niya. Amen? Gagawa ang Banal na Espiritu ng mga paraan ay hindi na mamalaya ng buong daigdig. Ilalabas niya ang katotohanan. Na mali ang mga taong ito at tama ang mga misyonaryo. The Holy Spirit convict the world of sin. At ang Banal na Espiritu, makasama nila. Maglalabas siya ng mga dahilan para makita ng buong tao, hindi lamang sila ay yung makasalanan, kundi maipakita nila na walang kasalanan ang mga grupo ito na nagsasabing si Jesus ay naghirap nilibing at muling nabubuhay ng uli. Hindi ba ito ay nakapagbibigay ito ng sigla? Na may Banal na Espiritu na nagsasabi na kahit sabihin nila na itong mga taong ito ay higop, ang kanilang grupo ay hindi makatotohanan, ngunit gagalaw ang Banal na Espiritu na magsasabi ang katwiran ay mananay dahil may Banal na Espiritu. Amen? Kaya naman pagka ang Banal na Espiritu naman ay talagang nasa atin, nasa kanila. Siya naman ang nagko-comfort sa atin, right? Sa verse 13 nga, siya yung magsasaysay yung mga bagay na hindi pa nila narinig kay Jesus noon. At ang Banal na Espiritu ang nagtutulak, siya ang nauuna, nasa likod upang magpatuloy sila. Makapagtagumpay sila upang huwag nilang gawin at itisura ng mga bagay na mangyayari sa kanilang paglilingkod. Kaya kilalanin natin ang Banal na Espiritu sa ating buhay ng mga mananampalataya. Huwag tayong matulog, huwag tayong gigising na hindi natin kinikilala ang galaw ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Isipin nyo ito, brother. Kapag wala ang Banal na Espiritu, walang saysay ang karunungan na nasa atin na galing sa banal na makasunod. Walang saysay ang ating mga paglilingkod. Yung ating mga pagsisikap, hirap man. Walang saysay kung hindi natin kinikilala ang Banal na Espiritu, ang kanyang paggalaw sa ating buhay. Kinilala ng mga apostol na ang Banal na Espiritu ang kanilang partner sa kanilang pagpapakayot. At kilalanin din natin ito sa panahon ito. Brother. Salamat po. Tatapos na pala tayo. Huwag gawin at itisura ng mga bagay
mga darating sa ating mga paglilingkod, kaunti na lang. Bakit po? Kung gawin ko kayang katitisuran ng pastor, ano mangyayari sa atin? Kung hindi ko naman gagawin yan, ano naman ang mangyayari sa atin? Pagka hindi natin maibaling ang ating mga mata, ang ating isip, kung hindi natin nakahayaan ng mga bagay na kakambal ng ating paglilingkod, nakatitisuran ng mga bagay nito, kung ilalayo natin ito sa ating isip na hindi niya kayang balutin ang ating puso na tayo ay malungkot, na ito ay maging katitisuran natin, tiyak po brethren, ito ang mangyayari. Masigit na maitutuon natin ang ating isip para matapos natin ang ating paglilingkod. Kung ating tinitignan mabuti yung mga bagay na maghihirap, yung hindi kaaya-ayang bagay na nangyayari sa atin sa ating paglilingkod, papatayin tayo niyan. Mawawalan tayo ng lasa sa spiritual na bagay. Ngunit kung hindi natin ito kakayaan, ang ating isip ay malaya. Ang iniisip natin ay matapos natin ang ating mga pananagutan. Magmula sa maliit na pananagutan hanggang doon sa malaki na pananagutan. At ang mga spiritual na bagay, doon talaga tayo nakatuon. Kahit ginagawa natin dito sa digdig ang mga material, financial na bagay, pero ito'y ginagawa natin ang mga spiritual na bagay. Amen? Pagka hindi natin ginagawa ang katitisuran ang mga bagay na ito sa ating paglilingkod, nakafocus lamang tayo na tapusin ang ating mga responsibilidad. At saka brethren, makakatulong po ito na mapaluwang pa natin ang ating yung bang pangunawa. Luluwang at luluwang yung pangunawa natin mula sa ating kapwa, sa ating trabaho. Makitid ang ating pangunawa sa ating mga kapatid. Pagka ang mga bagay na dumarating sa ating mga paglilingkod ay ginagawa natin katitisuran, ang liit-liit ng espasyo, yung kapatid mo sa puso mo, ang liit. Kaya tuloy, hindi ka nakakaintindi. Tuloy, hindi ka nakapagpapatawad ng madali at sapat. Dahil, ang mga pangyayari na nangyayari sa ating mga paglilingkod ay ginagawa natin katitisuran. Ngunit pagka hindi natin ito ginagawa, brethren, lumuluwang ang ating pagkaiintindi sa ating responsibilidad sa ating kapwa mananampalataya. At limang doon, brethren, na ilalayo pa natin, na itatago natin ang ating puso sa isang setting lugar na huwag tayong manisip sa ating kapwa mananampalataya. Hindi mo masisisi ang Diyos, malayong mangyari yan. At hindi ka maninisi sa iyong kapwa mananampalataya pagka hindi mo hinahayaan ikatipisod mo ang mga pangyayaring nagagawa sa paglilingkod. Kaya nanginisi ang mga maraming mananampalataya kung dumarating sa kanila ang pagbagsak. Dahil yung kakambal ng kanilang paglilingkod ay hindi niya naiintindihan. Walang mananampalataya dito sa daigdig yung sinasabi ng Apostol Pablo na gustong maging banal na hindi magsasuffer. Na Islam? Yan yung magsasuffer. Maghihirap dito sa daigdig bilang isang mananampalataya kay Kristo. Lahat ng gusto mabuhay ng may kamanalang kay Kristo Jesus ay maghihirap sila. Lahat ng gustong matapos ang kanilang mga responsibilidad, lahat maghihirap sila. At huwag tayong manisi kung ano yung nangyayari sa atin. Ang unang sisisihin natin ay ating sarili. Kung disqualified ka, sige, tanggapin mong disqualified ka. Magsisimula ka, gawin mo katanggap-tanggap tayo sa Diyos at sa tao. Amen? Kaya ang gawin natin, brethren, magpatuloy tayo sa trabaho natin. Saliksikin natin ang mga bagay na nangyayari sa atin. Amen? Sa ating mga paglilingkod. At mag-ingat din po tayo sa ating paglilingkod.
sa mga bagay-bagay na darating. Ang sinasabi sa Romans chapter 8, ang mga bagay na ito dito sa digdig ay hindi na kaya ihiwalay tayo doon sa ating paglilingkod sa Diyos. Yung kalawhatian na nasa atin, na naghihintay doon, ay hindi kayang tumbasan yung hirap ngayon na ating nararanasan. Kaya kung nagdaranas man tayo, ito man ay doon sa ating pamilya, na hindi naman bunga ito sa ating paglilingkod. Huwag yung bilang nagsasakro tayo dahil sa sarili nating sambahayan, hindi dahil sa tayo naglilingkod. Ngunit ang mga bagay na ito, sinasabi ni Apostol Pablo ay hindi kayang pantayan yung kalungkatian na naghihintay sa atin darating ang panahon. Sige, magkasakit ka na ng ilang ulit. Sige, kung yung pagkakasakit mo na yan ay sanhi na yung kamatayan, huwag mong damdamin. Ang mga bagay nito hindi kayang tumbasan yung bunga ng ating paglilingkod sa Diyos. Hanggat hindi natin binibilang, nakatitisura ng mga pangyayari nito dito sa digdig, lalo na doon sa ating paglilingkod sa Diyos. Walang bagay na hindi babayaran ng Diyos pagdating ng araw. Amen? Huwag gawin ititisurahan ng mga bagay na darating sa ating paglilingkod. Pagpalain tayo.